mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Mga kagabay, ilang araw na lamang, Pasko na. At kung ilalarawan natin ang Pasko, may dalawang larawan ang Kapaskuhan. Para sa mga mayayaman, para sa mga mararangyang buhay, mga karangyaan, pagpunta sa mga resubol, puro pa kung ano ang masasarap na handa, mga magagandang regalo. At para naman sa mga mahirap, daing ang ating maririnig. Paskong tuyo, Paskong kahirapan kung ano-ano. At mayroon pang mga awitin na I have a blue Christmas. You are all I want for Christmas. O kung ano-anong mga ighating mga Christmas song o mga kabalastugang Christmas song. Ito ay hindi larawan o diwa ng Kapaskuhan. Ngunit sa Kapaskuhan, tandaan niyo mga kagabay, isipin niyo mga kagabay, dinadakila ni Kristo ang kahirapan. Sa kapanangarakan ni Kristo, nakikita natin, dinadakila ang kahirapan. Hindi naman ang ibig sabihin ng inyong kagabay na maganda ang magiging mahirap. Magsikap tayo upang makakain. Magsikap tayo upang mabuhay. Ngunit hindi ang kayamanan, hindi ang kapangyarihan, ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Sapagkat si Kristo mismo ang Pasko. Siya ang Pasko. Kaya nga Christ Mass. Si Kristo ang sentro ng Kapaskuhan. Siya ang diwa, siya ang tunay na kahulugan ng Pasko. Sapagkat sa Kapaskuhan, ipinanganak o kaya nagiging tunay na tao, ang tunay na Diyos, alang-alang sa ating kaligtasan. Siya ang regalo ng Ama. Ang anak ang regalo ng Ama sa Kapaskuhan na ipinanganak sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at nabuo sa sinapupunan ni Birhen Maria. Christmas is Christ. Christmas without Christmas is not a true Christmas. Sa madaling salita, ang buong kahulugan ng Christmas ay Kristo. At makikita natin ang larawan ng Kapaskuhan. Hindi larawan ng pagdarahop. Hindi larawan ng hindi makakain, mamamatay sa gutom. Hindi. Dinadakila ang pagiging mababa, ang pagiging mahirap. Sapagkat kung tungayan natin sa Biblia, sa mga Gospel, ang pagiging tunay na tao ng tunay na Diyos, makikita natin ang mga anghel sa kalangitan na umaawit, nagdiriwang, ipinagbubunyi sa Kristo, ang kapanganakan ni Kristo. At ang unang dumalaw ay ang mga mahihirap, mabababang mga pastor sa Bethlehem ng kapanahonan na yan. Sa kanila, ibinalita ng anghel ang kapanganakan ng ating Panginoon. Ano ang sabi ng anghel? Ano ang awitin ng anghel? Luwalhati sa kataas-taasan
at kapayapaan sa sanlibutan. Glory to God in the highest, and peace to men on earth of goodwill. Yan ang Christmas. Hindi mga hari, hindi mga emperador, hindi mga presidente, hindi mga senador, hindi mga bilyonaryong kontratista ang unang binalitaan ng kapanganakan ng Panginoon, ang mga mahihirap na mga pastor. At sa isa pang larawan ng Kapaskuhan ay ang tatlong mago na tinatawag natin mga tatlong hari, mga tatlong mga marurunong na mga tao sa malayong silangan na pumunta sa Jerusalem upang hanapin si Kristo, upang upang dakilain ang kapanganakan ni Kristo. Hindi nila inalintana ang malaking gastos, ang malayong paglalakbay, ang iniis nila lahat. Makita lamang si Kristo. Kaya mga kagabay, huwag tayong mag-isip na kung ano-ano sa panahon ng Kapaskuhan. Isentro natin ang ating Pasko kay Kristo. Ano man tayo, sino man tayo, presidente man tayo, pulubi man tayo, ang maging sentro sa ating Pasko ay dapat si Kristo. At sa Kapaskuhan, tayo ay manalangin. Manalangin. Napakabigat ng panalangin sapagkat ang panalangin ang naglalapit sa Diyos. Ang panalangin ang ating pakipag-usap sa Diyos. Sa pamagitan ng ating mga panalangin, dinadakila natin ang Diyos, pinagbubunyi natin ang Diyos, pinupuri natin ang Diyos. Manalangin tayo. Ama, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Si Kristo ang dapat magiging sentro ng ating Kapaskuhan. Huwag nating isipin ang magagandang mga regalo, ang masasarap na mga pagkain, ang pagpupunta sa mga resort, sa mga hotel. Wala yan sa Kapaskuhan. Isa lamang, sapagkat ang Kapaskuhan ay ang unang larawan, ang unang pagbibigay sa atin ng aral alang-alang sa ating kaligtasan. Sapagkat ang Pasko, ang simula ay ang paghanda ng ating kaligtasan at ang pangalawang pagdating ng ating Panginoon. Ilang bisis natin itong inuulit-ulit ay yun ang panahon ng ating kaligtasan. Ang huling araw natin sa mundo, the final judgment. Napakaganda ng Kapaskuhan kung nasa ating mga puso si Kristo. Wala sa ating mga puso ang pagkamayaman o ang pagkamahirap, ang pagkadesperado, ang pagkanahiling maligaya. Si Kristo, tanging si Kristo lamang ang ating iisipin sa panahon ng Kapaskuhan, sapagkat si Kristo, tunay na Diyos, nagiging tunay na tao, alang-alang sa ating kaligtasan.